Hello po sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman ang i-analyze natin ay ang bakbakang match between Pragnananda and Wesley. So, 15 games sila. Ang score nila ay 8-7. Sino ba ang nanalo? Nitong nakaraang April 27 lang po, no? Habang walang laro si Wesley, naghahanap pala siya ng mga kasparing. Nakasparing din niya sa match si Kramnik. Pero ito ang pinili ko kay Pragnananda dahil ito po ay mainit no? Kagagaling lang sa candidates at pumili tayo ng pinaka-intense na laban nila out of 15 games. Tingnan natin. Ang ginawa ni Prague, nag-E4, E6 si Wesley, ginamitan ng French defense, main line, Knight C3, Knight F6, E5, Knight FD7, F4. Pagka po ganyang may simbolo na aklat na nakabukas dito sa chess.com analysis board, ibig sabihin bookline yan. C5, Knight F3, Knight C6, Bishop E3. So natural flow of developments ng French. Queen B6, dyan talaga pumupunta yan para may pressure sa B2. Knight A4, tinirahan ng interesting. Depensa na sa B2, may atake pa sa queen. Nag-queen A5 check, hinarangan ng pawn at kumapture sa D4. Nag-B4 muna dito si Prague para mapaalis, mapaatras ang napaka-aktibong reyna. Pero sinabayan po ni Wesley ng Knight takes B4. Sacrifice! Kinapture, Bishop takes, Bishop D2, takes, castle, Bishop D3, develop. Ano kapalit ng isang pyesa ni Wesley? 3 pawns mga kamatsas. Okay? At nag-B5 dito. Yan ay bookline pa. Pero sa panahon ngayon, bad move na pala yan sa strong computer engine, Stockfish. Ang gusto ni Stockfish dito ay B6 lamang. Para simpleng Bishop A6 develop, hamon sa active Bishop. Ayan. O pero, balikan natin yung nangyari talaga. B5, atras si Prague, Knight B6, Castle, at nag-Knight C4. Kitang-kita po na napakatigas ng Knight dito ni Wesley. At nag-Bishop takes H7. Excellent move by Pragnananda. Pero yan ay bookline pa rin. Hindi pa rin naman yan parang nakaka-shock talaga. Nangyari na talaga yan. Brilliant line talaga ang pinasok. Capture, Queen H5 check, King G8 at nag-Knight F3. Another good move. At nakahang yung Knight na libre. Matatakam ba dito si Wesley? Nag-F6. Ayan. Pero hindi pa rin, risky pa rin yan sa computer engine dahil ang simbolo ay dubious. Dapat daw po ay G6 paalisin ang reyna. Lalabas novelty yan. Good novelty. Kasi dito mga kamatsas, atin munang linisin ito. No? Pag kinapture kasi ang libreng knight sa B2, maaari maging tanong ng isip nyo yan. May knight G5 kasi. Threatening matsas. Kaya only move niyan, tatakas ang tore para pag tsumik, may space doon. Pero ang malaking problema nito ay may sunod-sunod na combo. Check, King H8, Queen H5 check ulit, King G8, Queen H7 check, King E8, King F8, sorry, Queen H8, King E7, capture at mamamatchas. Ganyan kasaklap ang mangyayari. May sunod-sunod na ganyan. Okay? Balik tayo. Kaya yung Knight takes B2 ay hindi na dapat pag-ukulan pa ng pansin. Nag-F6 dito si Wesley para hindi makalundag ang knight. Kinapture and nag-rook takes F6. Yan naman ang lumalabas na novelty sa laban na ito. Dahil na italapang bookline ay Queen C7 para kahit papaano maipangsalba dyan sa 7th rank attack at may tumira ng G takes F6. Ayan. Okay? Pero ang ginawa ni Wesley, rook takes. Tingnan natin. Knight G5 na brilliant move dito si Prague. So threatening, check pa rin. Yung nakita nating check-check, capture ang G7. Napilitang mag-Queen D8 dito. Queen H7 check. Bad move daw. Bakit? Dapat daw tira ay Rook AE1. Ay kalalim naman. Ang init-init na nga ng hampasan dyan sa... Andyan na nga yung hataw eh. Biglang parang pumipreno ng walang laman eh. Yan ang lalim ng computer eh. At tingnan nga natin, medyo parang nalaliman ako eh. Sige, capturing ko na yung libreng knight sa B2. Queen H7 check, takbo. Queen, hindi, sorry, F5 pala muna. Mainit ako sa check, gusto ko agad araruhin ng mga check-check dun eh. Pero F5 pala muna. Na ang purpose, syempre pag kinapture po ng pawn yan, check na doon, matchas yan, di makakaangat. Yun ang purpose ang pagkakatira ng Rook AE1.
Yung pala yung talino at lalim ng Rook A1, ano? At parang semi-sugswang eh. Halimbawa, takbo. Sige, patakboy na natin yung king. Magku-queen takes G7, takbo ulit. F takes E6. Parang may preno pero grabe ang lakas ng impact. Pag kinapture yan, Rook takes F1. Grabe yung king, super exposed sa gitna. With the threat of Knight F7, check, double, may E7 pang paparating. Yan ang mga grabe talagang atake na dapat matutunan natin mga kamatsas. Yung parang tipong tulog pero ang dating sunod-sunod na pala. O balik tayo dito mga kamatsas, no? Pero hindi nakita ni Pragnanandha ang Rook AE1 at ang ginawa niya ay Queen H7 check, King F8 takbo, Queen H8 check, King E7, Queen takes, King D6 at nag-Knight D3. Ayan, para makaiwas na rin sa nakahang yung Knight and malimitahan din yung mga pwede pang takbuhan ng blocking. At nag-Queen E7, naghamon ng Queen to Queen, Queen H8 syempre. Pag kayo po umaatake, iwas ka sa mga palit-palit. Mawawalang saysay ang mga ata-atake mo kung makikipagpalit ka lang din. Nag-Bishop B7, good move. Ayan, pang pa-remove ng queen dyan sa dulo. At nag-Queen H4, napilitang tumakas. Rook G8, ayun na, nagamit na ang tore. Pero accurate move daw ay King C7. Ayan, medyo takbo-takbo muna. I-save muna ang king dahil nasa gitna yung king. Medyo masama talaga ang timpla niyan. Pero dito tayo sa Rook G8 at nag-A4. Ayun. Basag sa queen side. Nag-B4 si Wesley para mapanatiling kahit papaano close pa rin. Knight takes B4, another bad move by Prag. Dapat daw ay A5 para siguro mag-A6. Tapos timing lang ang capture dyan sa... Maganda ipang capture dyan, Reyna para mas pang-atake talaga sa king no? O, balik tayo. Sa ginawang Knight takes B4, Knight E3, atake sa tore, Rook C1, na bad move uli si Prag. Dapat po ay Rook F2 lang daw. Depensa sa G2. Okay, pero underestimate dito ni Prag. Gusto niya talaga sumabay ng sumabay. Atakihin na si Wesley. Nag-E5. Ayun. Good move. Para pag nawala yung pawn sa F4, mas humina yung knight at mas lalong lumakas ang atake ng black sa G-file. Nag-Knight D3, another bad move. Sunod-sunod ang bad move ni Prag. Umuulan mga kamatsas. Dapat daw ang tira ay G3. Naku po. Parang tipong may capture. Tapos magda-Knight D3. Malabong makita yan. Ng human eye mga kamatsas. Malabong makita. Ayan, Rook A B1. Binago ni computer. Pero ganun pa man, yung linyang yan ay nakakatakot. Very annoying sa human eye mga kamatsas. Balik tayo dito sa ginawang Knight D3 ni Prag at sige, ipapasel ko sa inyo. Brilliant move by Wesley So. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Bago ko po sabihin ang answer, ha? Habang nag-iisip kayo, o meron na tayong black na jacket ng kamatsas, hindi lang po yellow. Meron tayong black, ha? O, ayan. Ganun pa rin ang nasa likod, kamatsas pa rin. O, ayan, o. Ow! Woo! Sabi nila, mas malakas daw ang dating nito kaysa sa dilaw. Totoo kaya yon? Kaso, ubos po ito sa ating Shopee link kamatsas. Ubos. O, may paparating pa uling orders nito. O ha, baka maubusan kayo. Meron naman tayong black, kamatsas jacket. Okay, congrats sa mga nakakita ng Rook takes F4, sacrifice, Darok! Sabi ni Gatam Chess. Okay, ang ginawa, Knight takes, Queen takes, nag-Queen H7. Bakit po umiwas dito si Prag ng Queen to Queen? Kasi nakahang yung Knight, aalis yan, may hataw ng Rook takes G2. Napaka-massive ng center ng black. Fatal lang puti dito mga kamatsas. Kaya hanggat maaari, iniwas na lang dito ni Prag. Makagulo-gulo, may mga kain-kain doon. Pero nag-Rook G7. Gusto ni Wesley malinis bago niya capture ng buong-buo yung knight. Harang muna, pigilan muna atake. Nag-Queen H8 at kinapture na yung knight. Nag-Rook A2 para may depensa yung G2. Pero grabe, bayong-bayo. F3. Parang dinadaluyong ng malakas na bagyo ang atake dito. Nag-G3, syempre, para ma-close na. And nag-Queen to E5. Dito malakas na ang loob ni Wesley talaga makipag-Queen to Queen dahil sa kanyang material advantage. At nag-Queen F8.
para capturein ang pawn. Nag-knight to G4. Capturein na ba? Nag-rook F1. O, teka muna mga kamatsas. Parang ba't hindi kinapture to? Ano mayroon? Pag kinapture yan, magku-queen E3. Dadaanin na sa palit-palit. Takes, then may pamarchang D4, D3. Totally hopeless na rin sa puti yung ganitong endgame mga kamatsas. Okay? Balik tayo, kaya pala ang ginawa dito, nag-rook F1 na lang dito pero still Queen E3 check, very strong, King H1. Nag-rook G6 dito si Wesley bigla. Ininda niya ang pagkakadikit ng threat. Blunderacious. Dapat daw ang tira, rook F7 mga kamatsas. Pag nag-Queen E8 check, King to F6. Pag capture, rook takes F3, okay lang. Talagang kahapon pa yan pinapakain. Importante, buo pa rin yung marchang center pass pawns. Yan ang importante dyan na very vital mga kamatsas. Pero balik tayo sa ginawa. After Queen E3 checking H1, nag-rook G6, Queen E8 check. Hindi rin naman nakita dito ni Prague ang malakas na rook takes F3. Kainin na pala yun, ano? O pero chumek, King F6, check, King F5, check, King G5, kinapture ang bishop at nag-F3, F2, sorry. So threatening Queen F3, mamatchasin, or Queen E4, mamatchasin na ang king dito ni Prague. Pero nag-Queen C7. Ayun. Time control, 6 seconds pa naman, napatira dito. Yun lang. Bakit kaya? Baka na mouse slip, ano? Queen takes D5 siguro ang tira. Queen takes D5, check. So, lamang pa nga ng konti ang puti eh. Pero napatira ng Queen C7. Ayun. Queen F3. Matchas! Ang nanalo po ay si Wesley sa score na 8 points, 7 points kay Pragnananda. Yun pong simpleng practice gaya ng ginagawa ko no, sa chess.com. Pag mataas ang rating nyo talaga, mapapahataw kayo sa malakasang rating din. Siguro si Wesley, naghahanap-hanap yan, tumitingin yan sa players, sino ba naka-online? Nakita niya si Prag naka-online. Maaring hinamon niya. O maaring si Prag naman na naghamon sa kanya kasi nakita ni Prag na si Wesley ay naka-online sa chess.com. Pwede yun nakikita yun Yun, doon nagsimula ang kanilang match. So nagpa-practice si Wesley habang wala pang tournament, nagpa-practice siya. Alam ko meron siyang paparating na tournament na Rapid and Blitz, super bet yata yun. So abangan natin mga kamatsas ang magiging laro ni Wesley. No? Marami na pong nananabik sa laro ni Wesley ulit. At abangan natin mga kamatsas. Maraming salamat po. Sana na-update kayo. At nandito lang po si Coach Kamatsas. Laging mananaliksik ng mga pandaigdigang headdress. Hindi lamang po sa local Philippine chess ang ating hahanaping mga interesting games na kapupulutan natin ng ika-i-improve natin sa larong chess. Maraming salamat. At yan po ang ating puzzle of the day. Pakisagot. Ang makakasagot ng top 5 sa YouTube, top 5 sa Facebook, isa-shoutout natin sa ating next video. Salamat. Kita-kits sa mga susunod pang chess updates.